Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ang impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. The Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APOPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APOPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APOPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic. Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batan, Aklan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas na loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the APOPA core group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Kapibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po makatulong sa aming pamilya, sa SERPCO at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay na region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa SERPCO at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buhos. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka when it comes to our resources like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat. Malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka at lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family,
I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa pamamagitan po ng farming, gusto ko rin pong mag-inspire sa ibang mga nanay na kung saan gusto niyo makatulong sa inyong asawa, gusto niyo maangat ang iyong antas ng iyong pamumuhay, gusto niyo mapatapos ang iyong anak sa pag-aaral, kailangan niyo rin pong gumalaw. Ang aking pong mensahe sa DA family ay taos-puso po kaming magpapasalamat sa inyong suporta sa kaming mga maliliit na magsasaka. Ang inyong mga tulong po ay malaking tulong sa amin para mapaunlad ang aming mga pamumuhay. At sana po ay marami pa po kayong matulungan kasi ang inyong pong programa ay napakaganda. Mula po sa amin, sa akin personally ay nagpapasalamat po ako sa inyong tulong. The increase of women and youth engagement in the field of agriculture is apparent, with a strong intervention of the agency to strengthen the value chain of the food system. Young women highlighted employment opportunities, increase in income, developed skills in organic farming, and overall resilience. Organic farming for Roseanne is not only her source of livelihood, but a way of living at its best. Certified PGS in Batan Aklan, her integrated farm caters to the nearby resorts and hotels in Boracay Island. Hello! Ako po si Roseanne Bautista. Salamat sa DA, sa API, kasi yung mga trainings kung paano gawin yung mga, halimbawa yung mushroom, yung free-range chicken, actually native na chicken, pero yung sa akin kasi is free-range. Sa trainings, talagang madaming opportunities na lumapit. Sa trainings, sa connections, nakikita ko yung mga mas magagaling pa kasi matagal na sila sa farming. So yung knowledge nila, nakukuha ko rin. So dinadownload sa amin ng mga bago. Yun yung mga opportunities na hindi makukuha ng iba kung hindi kasama sa grupo. So ang receive ko sa BA is yung for drip irrigation. Ang drip irrigation kasi malaking tulong sa amin para lang din na ma-shift ko yung workers, yung trabaho nila, na makagawa ng mas importanteng trabaho outside doon sa pag-i-irrigate lang ng mga plots. So very thankful naman talaga ako sa DA kasi ang laki ng naitulong nila sa materials. In connection na rin sa natatanggap ko sa DA, talagang magpapasalamat ako sa API, sa lahat ng trainings na na-receive namin. So in-encourage ko rin yung mga farmers or yung balak maging farmers sa huli na mahirap siya. Mahirap yung pagiging farmer, especially kung baguhan ka, wala kang idea. Pero pagka nandito ka na, may passion ka sa pagtatanim, may passion ka rin sa pagtulong sa kapwa mo. Kasi once you are an enterprise, once you have a farm like this, makakatulong ka sa community mo in terms dun sa opportunity na nakikreate mo. To be PGS certified organic farmer is an arduous task. Nevertheless, APAPA is greatly honored to be the first group in Western Visayas to complete the endeavor. Forming the group of organic practitioners brought them together in coming up with one goal, which is to become a certified producers, marketers, and develop healthy products that is visible to a bigger market. Ayong aga sa aton ng mga farmers, sa aton ng mga agro-technician, sa tanan naton ng mga nalutang isda across Western Visayas, kag sa tanan nakatapo sa Department of Agriculture Western Visayas, sa aton ng mga research station across the region. Maayong aga sa aton tanan. Panibago na naman ni adlaw, panibago na naman ni episode, pinaka mga impormasyon kag updates sa aton ahensya ang gidulo namin sa inyo, kag kaupod ko subong personal agriculture schools ang Philippine Coconut Authority, Iloilo Provincial Office, si Sir Reinhard Kevin Villan. Sir, panamyaw sa atin ng mga viewers. Sir John, good morning. Good morning sa tanan coconut farmers
sa Millennium Western Visayas. Yes, ang bida natin, subukan natin ng mga coconut farmers kag istoryahan natin sa pila natin kaadlaw na bilin ang pila ka mga programs, pila ka mga development dala sa inyo sa Philippine Coconut Authority Regional Office. Kag subong aga, pag-istoryahan naman natin ang pila ka mga technologies sa PCA Region 6. Sa aton na una question, sir, ano ang mga makabag-o na teknolohiya nga ginaduso sa Philippine Coconut Authority o kung PCA para sa aton ng mga nangununa ilabi na diri sa Western Visayas? Sir, ang aton mga teknolohiya sa subong na ginaduso sa Philippine Coconut Authority ay nahon natin ang aton planting program, which is sa subong ang aton nga ginaduso ang pagtanom sa aton nga hybrid coconuts, which is more siya in terms of performance, high yielding, resilience to the climate change, and drought resistance. So, with this technology, it will enhance the production sa ating mga coconut farmers. And ang ating tinatawag na new planting pattern, which 9 by 7.8 meters. I will have a 143 coconut trees in a 1 hectare. Compare nyo sa previous natin planting pattern, which is 10 by 10 na 100 coconut trees lang per hectare, which will have a new pattern na may ara siya sa 42% na advantage compare sa previous natin na technology. And ang ating subong na fertilization project na naman, gagamit na kita sa mga mag-o na mga teknolohiya like microbump, which is a mycorrhizal fungi na kung sabihin may ara siya sa added benefits sa coconut natin. It will enhance ang uptake sa mga nutrients pag sa pagbilig sa growth sa ating mga coconut. So ang ating mga coconut using microbump, mas ma-maximize niya ang iyang performance. And by using naman sa atin may ara ka mga program sa mga PCA, gina-use natin ang agricultural waste, gina-convert natin into organic fertilizer. Kung sabihin, this system nag-enhance ang sustainability farming in terms sa coconut farming dito sa Western Visayas. Dito sa atin, especially sa Iloilo Province, yung naaraman na kita mga municipalities na kung sabihin implemented na yung mga technologies. Yes, sir. Nabigyan mga question kayo sa sulong ara natin na composting facility sa mga municipality of Leon, Barangay Bayag Sur, sa association nga ay ang JABAC. They produce almost 500 plus bags of organic fertilizer. So, na-utilize nila ang mga agricultural waste and by using sa mga IMO to enhance some pag-decompose and to enhance some nutrients sa organic fertilizer at kung sabihin ginagamit to fertilize ang ating mga common plants. Yes. And ang next natin na question, so, pwede mo bala patpaton kung ano ang ginihimo sa ating opisina sa PCA ang pag-introduce sa pinaka mga teknolohiya, especially mo sa mga rural communities natin na nagatanong sa lubi dito sa Western Visayas. So, ang ating mga introduce sa mga teknolohiya nga ni sa mga rural areas is most of the time mga PCA field personnel nag-collaborate ni siya sa mga LGUs naton, partnership with the Municipal Agriculture Office, nag-collaborate ni sila para mapalabot naton ang mga teknolohiya nga ni sa mga coconut farmers, especially sa mga rural areas na kung sabihin very challenging ang pagdala sang teknolohiya sa ila. With the partnership with these LGUs and mga MAUs, na-enhance din natin ang ilang capability sa mga farmer and na-educate na sila in terms of coconut-based farming system. Yes. And ano naman, sir, ang naging epekto sa mga makabagong teknolohiya sa pag-improve naman niya sa kalidad sa mga produkto sa lubi diri sa aton sa Western Visayas? Ang epekto sa teknolohiya sa subong nga
pag-implementa ni Philippine Coconut Authority sa Western Visayas is nag-increase ang aton nga yield production by using these hybrid coconuts. Early bearing sa Sir John. Within 3 to 4 years nagabunga ni sila. So this is a big step kag dako nga bulig sa mga coconut farmer nga naga-early bearing ang ilang mga coconut trees and nagahatag sang additional income sa malipot nga panahon. And next naman naton sir nga question, paano naman ginhatagan no sa Philippine Coconut Authority ang aton nga mga mangunguma, especially with the accessibility o access sa pila naton ka mga teknolohiya nga kinahanglan nila sa ilang farming. So nahatagan ni PCA sa mga access ang mga coconut farmers naton. Ang una gid nila Sir John Obrahon is to register sa National Coconut Farmers Registry System. Then after na nila ma-register, pwede na sila ka upod or magpa-member sa aton yung mga certified coconut farmers associations, organizations or co-op, and pwede gid sila makakadto sa mga provincial offices sang Philippine Coconut Authority sa Western Visayas. May ara kami 6 ka mga provincial offices. So pwede sila ka-direct makakadto and to air sa ilang mga needs and ma-assess sila sang amon yung mga PCA personnel sang ilang mga kinahanglanon sa ilang mga umahan. And as of the moment, sir, no, may araman na kita sa mga technologies nga ginagamit agud nga o kung ginaduso sang PCA agud nga makontrol ang pila ka mga peste kagasahi sa mga sakit, especially no sa lubi diri sa aton sa Western Visayas. Yes, sir. Ang PCA subong may advokasya isang integrated pest management nga kung sa diin ang biological control kag ang aton nga pamaagi sa biological control, dili naton ginatapna ang mga piste nga ni nga nag-apekto sa aton kalubihan. For example, sa probinsya sang Negros Occidental, may ara kita nga peste nga recent is the coconut scale insect. Nga kung sa diin naga-rare kita sang Comperiella, nga kung diin ginaparasitize niya ang CSI o ang coconut scale insect. Then diri naman sa Panay Island, we are using the white and green muscardine fungus. Nga kung sa diin nga gina-prevent naton ang mga insekto nga katulad sang rhinoceros beetle, kag ang coconut leaf beetle, kag ang aton nga Asiatic weevil nga nag-apekto sa aton mga kalubihan. So using these mga biological control, gina-minimize naton ang paggamit sa mga chemical nga mga pamaagi, pagtapna sa insekto nga konsidihin ang mga chemical nga mga pamaagi nagahatag sa negatibo na epekto sa environment. So si PCA nag-promote sa integrated pest management to be sustainable ang pagpangumasang lubi. Yes, and speaking of sustainability, sir, no, ano naman ang papel sa pila ka mga teknolohiya sa pagpadayon sang pagka-sustainable o kung sang sustainability kag pag-uswag sang industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas? So ang papel sang teknolohiya no sa pag-sustainer sang aton kalubihan is kung compare mo sang una, Sir John, ang aton production sang virgin coconut oil, nga kung sa diin gapuga pa si farmer, ipugaon niya pa to makuha ang gata. Pero sa subong ang teknolohiya may ara na kita sa mga pressing machine, nga kung sa diin nga maubos mo gid makuha ang gata sa lubi, then mataas ang imo nga harvest sang VCO. So sa isa pala na kaside sa production sang product, may ara kita teknolohiya nga naga-increase ang efficiency naton sa pag-produce. Isa naman ka example naton ang aton sa subong nga shared facilities namon nga ara sa may Ibisan Capiz ang Casco Pamco, nga kung sa diin naga-produce sila sang white copra. Sang una sa traditional naton nga pamaagi sang pag-produce ng copra, ang aton copra gaka-apektuhan sang aflatoxin, gakatubuan. That's why ang aton copra is itom. With the using of this technology,
ang Casco Farm po nag-produce sa sang white copra, more healthy copra kay wala siya sang aflatoxin. So this technology naga-enhance ang income sang aton ng mga farmers. So it's produce ang naga-resulta sa sang sustainability sa farming sa kalubihan nato. Diri sa aton sa Western Visayas, if we have the data, ano nga province na makabig nato na pinakadako nga contributor sa nga copra kagining virgin coconut oil? So sa copra, Sir John, ang mga probinsya nga isa sa pinakadako sa province sa Western Visayas, ang isa sa nag-produce is ang Aklan and Capiz. And next is ang Iloilo and Negros. So depende na siya in terms of Sir John Kisay, sa weather. Kung mapektuhan siya sa mga bagyo, like for example na remember natin ang Yolanda, ang Capiz ni Calaklan, sa una nag-drop ang ila production, pero sa subong kay naka-recover na sila, so nagbalik ng ila production. At sa virgin coconut oil man, Sir John, damo kita sa mga BCO producers sa kalain-lain ng mga probinsya. So registered din na sila sa sa PCA kay as a producer sa mga BCO naton. So gavari man na sa Sir John, depende sa demand sang market sa within the province. Kay kung ang isang probinsya damo ang ila market, like for example sa Aklan, ang demand sang BCO dito grabe. Kay damo dito subong nag-open ng Boracay, damo sang massage shops na nag-need sa mga BCO nga na. So ang mga BCO, mga shop na nag-outsource man, sometimes from Iloilo, depende sa price man, gaano sila ga-source out man sila. And paano naman naton, Sir, ginabulikan ang aton nga mga mangunguma, especially ang mga naghalin sa traditional nga pamaagi sang pagpananom sang lubi sa paggamit sang makabag-o naman iyang teknolohiya nga gina-introduce naton. So mabuligan ni naton, Sir John, ang aton nga mga mangunguma sang lubi nga maggamit sa mga bag-o nga teknolohiya or sa pag observe or pag practice ang ginatawag nga coconut-based farming system through the help sa pag-collaborate namon sa ATI and TESDA with the collaboration ni PCA kay ATI and TESDA, naton ginapatpat o ginatudlo sa aton nga mga coconut farmer ang proper way to plant, ang proper way sa pag-fertilize, ang proper way nga pag-care sa aton nga mga coconuts to promote sang ilang nga proper growth and early bearing sila kag ma-maximize nila ang production. And with the collaboration man naton, Sir John, sa mga LGUs with the Mau Municipal Agriculture Office, na kung sa diin maka-reach out kita sang madamo pagid nga mga coconut farmer nga matudloan naton sang aton nga coconut-based farming system. So sa dira nga pamagi, dira naton mabuligan ang aton nga mga coconut farmers sa pag alaga sa ilang mga kalubihan. And paano naman naton, Sir, gina-monitor ang epekto sang ini nga mga teknolohiya nga gin-implement sa mga farmers naton kag sa industriya sang lubi diri sa aton sa Western Visayas ni ara balik kita mga indicators? Sir John, ang aton nga pinagikauna nga indicators dira naton mabalaan. Una ginatulukon kung nagdako ang income niya or nagdako ang yield sa farm. So ang technology is to ang aton nga objective is to increase the farmer's income. So sa dira naton mabalaan kung ang teknolohiya properly bala nga gina-practice ni farmer naton. And regularly may ara kami sa PCA, may ara kami mga field personnel assigned sa mga munisipyo na regularly na sila gakadto and naga-monitor sa aton yung mga farmers na kung sa din ang mga farmer naton nga gusto mag-practice sa mga bag-o nga teknolohiya nga sila ang nagakaladto, naga-monitor kag nagatudlo kung insakto bala ang pag-implementar nila or pag-practice nila sa mga teknolohiya nga ginahambal ni naton, Sir John. And lastly, Sir, ano ang aton ng mga plano, especially sa PCA para sa mas madamo pa nga teknolohiya nga luyag naton i-introduce sa aton nga mga coconut farmers sa Western Visayas, especially sa mga 2025 kag sa mga masunod pa nga mga tinuay. So, ang plano sa PCA, Sir John, nga mga teknolohiya nga is mapalabot ni ang mga teknolohiya
sa tanan nga coconut farmers diri sa Western Visayas and masustinar ni Philippine Coconut Authority ang pagpatanom ni sa mga hybrid coconuts naton. Na kung sa diin amo ni siya ang silver lining sa mga coconut farmers sang ma-enhance ang ilang produksyon, makahatag sang additional nga income kag maka bulig sa ilang pangabuhi. Kag ang PCA this coming 2025 very optimistic gid kami sang amon nga mga programs nga mapalapot gid namon sa mga coconut farmers diri sa Western Visayas. Sa liwat mga ka-agri, ato nabatian ang aton nga resource speaker subong naman iyang edisyon sa usapang agrikultura. Webes nga adlaw kag pila ka mga updates kag development from the PCA ang aton nga nabatian angot sa aton nga topiko technologies sang Philippine Coconut Authority. Lastly sir, no, ang mga mensahe sa aton nga mga coconut farmers. So sa mga coconut farmers naton sa bilog ng Western Visayas, hindi ka mo magdula sa paglaom sa pagtanom sang inyo nga mga kalubihan, sa inyo nga mga katutaan, kay ara gid ang PCA nga magasuporta sa inyo, sang inyo nga mga kilananon, kag sa inyo nga pagpanguma, kag pasonyado naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Yes, mga ka-agri, you heard it right. Pasanyugo naton ang aton nga coconut industry diri sa Western Visayas. Once again, si Sir Reinhardt Kevin Villan, ang Agriculturist 2 sa Philippine Coconut Authority, Iloilo Provincial Office. In 2012, the municipality of Tubungan created a farmers' learning center inside the 1.7 hectares municipal eco park, which was being managed by the Municipal Agriculture Office and later turned over to the Tubungan Vegetable Producers Association. Everybody shared a strong vision of producing high-quality agricultural products through organic agriculture. Eventually, Department of Agriculture Western Visayas has provided massive infrastructure support to the Learning Center. Several years later, several farmers in Tubungan practiced organic agriculture, making it one of the first few towns in Iloilo to massively shift away from the use of synthetic and chemical-free agriculture. Shifting to organic farming is not an easy thing to do. With the primary consideration of time and culture, the municipal agriculture personnel faced the challenges squarely. Way back 2012, nag-start na ang practice sa Tubunganon, mostly sa mga selected farmers sa organic farming. Una, organic farming is tama ka costly, no? Ang mere o kung ordinaryo nga mga hindi kinaya kasarang sang highly nga paggamit sa organic farming. Pero diri sa amon sa Tubungan, nagpractice kami iya from farmer level. Kaya nga man, diri lang sa palibot namin ginakuha ang mga raw materials na gamito namin as substrate sa organic farming. Kaduha, tungod nga vision sa amon banwa nga mag-produce sang high quality agricultural products kag dapat gid nga ang kabuhi ukon ang lives sa aton mga maprotektahan. Isa na ka-challenge sa amon sa agriculture sector na mag-practice into organic farming. Ikatatlo, tungod nga hindi na masarangan ni ang komersyal nga abono, dapat diri na lang sa palibot siya makuha sa iya gusto nga iabono sa iya nga tanong. 2015, mayara na kami nga grupo sa Tubungan Organic Vegetable Farmers naghalin na sa grupo sa Tubungan Vegetable Producer Association. Kaya nga organic, adi nga hindi nga ang tanom ang ginabulong mo, kundi ang duta. Wala na itong ginabulong ang tanom, kundi ang duta nga itong ginabulong. So diri sa amon sa Tubungan, it takes 5 years na nahihil naman ang duta kag nakaproduce kami sa vegetable organically grown o kon naturally grown kay di man kami matawag nga organically grown kay wala pa man kami marehistro
Pero naturally produce nga mga vegetable lang amon nga ginagamit. Ang concoction abi tama ka slow release, no? Subutan balon kung gamiton mo ang concoction sa inyong tanom, mula ini siya nagadali-dali o kung nagagulpi ng tambok o kung nagadako ang inyong tanom, kundi amat-amat siya. Ikaduha, mayara sa resistance sa peste kang pamalatian kung concoction ang atong gamiton. Ikatatlo, din lang nato na makuha sa palibot. Mayari kami din nga biological control laboratory pag din kami nag-produce sa mga concoction na ginagamit namin. Organic farming is not possible without the production of organic fertilizers and concoctions in exchange of the expensive inorganic fertilizers, pesticides, and herbicides. These concoctions include, but are not limited to IMO or indigenous microorganisms, FAA or fish amino acid, OHN or oriental herbs, and Calphos or calcium phosphate. Each concoction has its own use and component commensurate to what a chemical product offers. Calphos is made of fermented animal bones and is used as flower inducer. Calcium supplement to the roots and leaves of plants, prevents overgrowth of plants and hardens the fruits. Calphos is also made available as calcium supplement to several animals. Any individual can make or produce their own Calphos. Just prepare 1 kilogram of animal bones, 10 liters of plain coconut vinegar, paper and string. Grill or burn the bone until it turns brownish. Then soak with coconut vinegar and ferment for 30 days. After 30 days, separate the bone from the liquid and pour the liquid in a container for storage. The concoction is ready to use. The ratio of Calphos to water is 2 tablespoons per liter. Ang Calphos abi tungod nga ang growth enhancer, no, sa mga tanom. Diri sa amon kag nagapa-enhance sang flower, naga-induce sang flower. So diri sa amon wala na kami nagagamit sang ibang pa. Kundi nga ang Calphos lang yun. Kung halimbawa, mahina ang pagpamukad sa inyo ang palaya. I-sprayan na lang sa Calphos, dasig siya. Dasig siya kag damo iyang sa amon din natin, putot. No? Ang mga nga bunga nga nag-produce, nag-himo din siya sa dako nga produkto sa mga manunga. Ang makuha natin sa Calphos is calcium. Kung ganito natin nga sa tanom, hindi lamang nga nagapa-induce sa flowering, kundi nga nagapa-baskog pag sa mga gamot, kag mga dahon sa ating tanom. Wala sang expiry, kag wala man sa mabudos ang paggamit sa concoction. Farm produce from Tubungan has now reached the nearby towns and even Iloilo City, and the market is growing. The years of hard work and cooperation among the farming community in Tubungan, the local government unit, and the Department of Agriculture Western Visayas has created a much bigger believer of organic farming in the municipality, especially among farmers. The consistent effort of the Agriculture Department in promoting organic agriculture has reached not just a milestone. It has become a way of life among farmers and the community. Coupled with the hard work and devotion of farmers who embraced the organic way, Department of Agriculture Western Visayas and the counterpart local government units are moving steadfast in their goals and is even allocating more resources and support to the program. Department of Agriculture Western Visayas, we serve what farmers deserve. Kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas.
Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.